So quick ano lang to, no, quick na video lang. So habang andito ako sa likod ng sa work ko yan, no, nasa ayan, no, nakita niyo yung Star Entertainment Group. So for almost 10 months ko dito sa Australia, sa Queensland, doon lang ako allowed na mag-work. So kasi pinili ko ang maging isang tourist visa muna, tapos bridging visa, tapos na-finalize yung student visa ko, na-approve. Ibig sabihin, pag may student visa ka na, allowed ka ng mag-work. So, during tourist visa days, hindi ka allowed mag-work. So, syempre, kailangan you have someone or meron kang kakilala na matitirhan dito kasi nga malaking gastusin, weekly ang bayarin. Tapos, syempre, kakain ka pa. Tapos, ang kiniconsider mo pa is nasa almost 2 million na show money for your student visa. And then, insurance pa. Aabot din ang insurance na almost 2,000 Australian dollar. Ang initial tuition fee mo pa sa school, medical, biometric, ano pa ba, aside from initial tuition fee, insurance, visa fee na non-refundable sa Australian government, and then yung visa fee mo din kung nag-agency ka or nag-agent pa. Tapos ang gumawa pa ng GTE mo, so marami akong na-research na GTE, no, na it costs, may iba 10,000, 7,000, 5,000, 3,000. So, I'm so lucky kasi na-research ko. Ang dami kong ng comparison. Meron akong na-research na dati 1.5 yung GTE niya. So, nung time na year 2022 na ko na siya na-check ko na yung niya, nag-inquire na ako. So, nung 2023, tsaka lang ako nag-finalize na nagpagawa ng GTE sa kanya. So, instead na 1.5 naging 1,000 na lang. So 'di ba? Pero ni-polish naman 'yun ng ng agency na napili ko dito. So mo lang talaga, maging matyaga ka lang. So don't worry kapag kung gusto niyo doon sa agent na gumawa ng ng GTE ko, 1,000 lang ang that time. Pero ngayon naging 2,000 na sila, no? Kasi 1,500 yun na nakakuha lang ako ng discount. So, 2,000 yung sa GTE nila, or ngayon genuine student na, or parang mag-MMK ka lang din naman. Same lang yung format nun. So, if you want to know kung sino yung gumawa ng genuine student ko or GTE before, let me know para bigyan kita ng voucher. Just comment down below para instead na 2,000 ang ibayad mo, maging 1,800 na lang, no? And aside from that, kailangan i-prepare mo yung self mo. Una-una talaga, kung nagbabala ka maging international student sa Australia, hindi ka naman kasi basta-basta makapunta dito kung gusto mo mag-work visa. Kasi walang siraulong employer na nasa Pilipinas ka, i-hire ka na hindi ka highly skilled, not unless kung pang butcher, pang farm, pang ano ba yung tawag yung mga welder, mga electrician, mga ganun, kasi mga highly skilled, pang construction, mga ganun. Pero walang siraulong employer na mag-hire sa'yo ng nasa 73,000 peso, no? Ang 73,000 peso peso tuloy, 73,000 Australian dollar, magbabayad yan ang employer sa government. So, walang siraulo ngayon na employer na mag-hire sa'yo na magbabayad ng 73,000. I'm not sure kung magkano yung nun ha. Sobra nun. Parang almost 3 million na magagastos just to hire you. So, kung ako employer, siraulo ba kung maglalabas ng ganung pera na ibabayad ko sa government para i-hire ka? O, diba? Kasi ang priority dito, local first. Tapos, kung sino yung mga andito na, may naka-working holiday visa, naka-student visa, sila yung inuuna. Kasi nga, kung ano yung andito, local first nga.
So, kahit gustuin ko mang mag-work diretso, hindi pwede. Kasi nga, pagdating ko dito is tourist visa, hindi ka pwedeng allowed mag-work. So, you have to wait na ma-finalize yung student visa mo. Still doesn't guarantee na ma-approve yung student visa mo. So, what if kung refuse or deny yung visa mo, di ba? So, ako kasi, before ako sumugal, I made sure na I have a strong application. Kaya ang una ni-research ko kung ano yung mga dapat na course na para sa akin, ano yung after nakuhanin ko yun na course, ano yung next step ko kasi na-finalize ko kasi ang kinuha ko na course dito is Diploma of Leadership and Management. Bakit? Kasi kahit wala siyang PR pathway na tinatawag, ano yung PR pathway? Ang daming tanong, no? Kasi yung PR pathway na tinatawag, kapag natapos mo yung course mo na at least 1 year or 2 years, may tinatawag silang postgraduate visa or 485 na allowed ka na mag-work in that certain timeline na mag-work ka ng 1 year and 8 months. So, kung ang kinuha mo na course is walang graduate visa, you are not allowed to na mag-apply sa 485. So, kahit yung Diploma of Leadership, wala siyang 485, kinuha ko pa din. Kasi nga, para strong yung application ko, kailangan ko siyang kunin para ma-approve yung visa ko. Kasi nga, ang kukunin ko ay dapat in line with my background at saka in line with your experiences. Kasi, to tell you a background sa akin is, graduate ako ng diploma sa Bachelor of Science in Tourism Management. Tapos, kailangan mo yun i-fill ang gap nung nag-graduate ka and then nung nag-work, mga work experiences mo kumbaga. So, dahil dun sa work experiences mo, kailangan din i-fill yung gap na during this pandemic, asan ka nung time na yun, anong ginagawa mo. So, kailangan pa rin na may pagkaabala. So, kailangan mo nang magaling mag-write, mag-MMK. If you can do it though, walang masama. Ako naman, I can, itemize doon sa 10 years sa buhay mo kasi yung ilalagay mo dyan. So, ako kasi, I can itemize naman, pero para hindi ko naiisipin yun, nag-hire na lang ako ng just 1,000 peso lang naman that time, Gcash ko, tapos napagawa ako ng GTE. So, I'm glad na nakita ko yun kasi marami akong na GTE writer, 10,000, 7,000. Sabi ko, wala bang mas mababa 7,000? Nakahanap ako 5K. Sunod na hanap ko, bababa sa 5K, 3K. Sunod, bababa 2K, 1.5. Sabi ko, ay 1.5, bongga. Tapos sabi ko, pwede pong, may discount po ba yan? 1,000 lang kasi yung budget ko. Tapos yun, pumayag naman. So I'm glad na nakahanap ako ng 1,000. Pero ngayon, naging 2K na sila kasi 1.5 dati. Wala na kasi nagtaasa na ngayon kasi nga, maraming nag-i-inquire din sa kanila. So, ang sa akin naman, walang problema kung hindi masyadong magaling yung GTE or what. Kasi ipapolish naman ng agency ko, which is ang agency ko ay Expert Education Services dito sa Australia na sa Queensland, no, sa Brisbane. So, if you want to, na gusto nyo i-add kita dun sa group, pag sure ka na talaga na si agency na expert, tsaka mo ko kontakin ha. Hindi yung mag-aano na comment na pa-add ako sa group, pa-add sa group, tapos hindi ka pa pala sure, wala ka pa palang budget, hindi ka pa pala nag-English test, tsaka mo na ako i-message regarding student visa kung nag-English test ka na compare mo na yung mga agency dyan sa Pinas or dito. Kasi, to tell you honestly, sa more than 1 year ko na dyan sa Pilas na nagbalak na mag-student visa, na compare ko na lahat ng agency dyan na sinasabi nila na free processing fee, pero wala naman mga ganun, pero napakalaki yung prices na difference. So much better talaga na onshore yung dito na agency na kasi andito na nga ako. So, na-compare ko na rin yan. Kaya I always advise ko ano yung pinaka-reasonable price na ibabayad sa agency in terms sa student visa is nasa 22 to 25,000 lang. Yan yung reasonable price na ibabayad mo sa agency. But beyond that, in my own opinion in my own experience, in my own knowledge na na-research ko, na-compare ko lahat,
kung beyond 30,000 na ang ibabayad ko sa agent or agency, parang hindi na ako magbabayad ng ganong amount kasi hindi ko afford na mag additional expenses just to bayad sa mga agent or agency na ganon. So I have to make sure muna yung mga basic na mga babayaran ang uunahin kasi ang una mong babayaran, ang babudgetan yan is ang English test, either IELTS or PTE. Magbabudget ka dyan ng 15,000. Next would be initial tuition fee mo sa school. I don't know kung anong klaseng course ang kunin mo, ano yung inline sa'yo, or ganun. So, ang advice ko is grab the opportunity sa mga agent or agency na bibigay ng free assessment. Sila yung makakasuggest sa'yo kung ano yung course na para sa'yo. So, pag sinabi mong, mostly sa mga agent or agency, nagsasabi silang masteral, but you can be honest to them na wala kang ganung budget for bachelor and masters. Sabihin mo na lang, I'm aiming for vocational course. Ano yung best na course na isa-suggest mo sa akin at saka saang school. So, kung meron ka ng idea na compare mo na explore the CRICOS website, which is the CRICOS, CRICOS Australia website. Nandun ang mga education provider ng Australia. Kasi alam nyo, to be honest, itong mga sinasabi ko nung time na nag-uumpisa ako ng student visa journey ko, walang naggawa ng page na nagdo ng DIY or do it yourself visa. Kasi nga, sila mostly ng agent, agency, hindi naman sila nag hands-on, no. Ito namang si agent or agency, hindi naman lahat sila nag-student visa. So, doon ka talaga makaka-learn sa someone that nag-start talaga from basic na ano yung ginawa, ganito, ganyan, ganyan. So, meron akong naging friend din. Isa yun naging taga Cebu, Bisaya din yun, no? Nag-DIY din siya. Nung nakita niya ako nag-DIY sa tourist visa ko na na-approve, gumawa din siya ng DIY niya na student visa. So, every time na may sagot siya, na-frustrate siya, sabi ko, tapos iiyak na siya kasi nga, malaki kasi ang igagastos, guys. Binenta na nila yung bago nilang sasakyan, ibang lupa, mga ari-arian para lang sa Australia Dreams, kahit walang kasiguraduhan, no? So, ako kasi ayokong magsugal ng hindi sigurado kasi nga wala nga kaming pera. So, I have to make sure talaga na strong yung application ko. So, after you will secure pala the English test, meron ka ng English test, pasado. Kaya you have to make sure na malaki yung score mo dyan. Check the mga YouTube, may mga app na mga sa pang English test or IELTS or PTE, mga ganun, may mga sample dyan sila na template na sa YouTube din. Gamitin mo yung high-tech na ngayon, Diyos ko, wag na tayong kung sa Pinas pa lang, hindi ka marunong mag-research sa mga ganung maliliit na bagay, how much more kung dito ka. Kasi everything is na talaga, fast-paced dito, guys. Dapat techy ka. Kung ang phone mo ay dito, minsan, scan the QR code, fill up the ganito, ganyan, ganyan. So, kung hindi ka so, sa mga ganyang bagay pa lang, hindi ka techy. Huwag ka na pumunta ng Australia. Kung madali kang ma-discourage, kung hindi ka resilient sa Pilipinas, kung walang mga pagsubok na hindi mo nalagpasan during your student visa days, hindi mo how much more pag dumating ka na dito, maraming mga pagsubok, no, na mga unexpected na pagdadaanan mo. So going on, English test, initial tuition fee doon sa CRICOS website. Kung gusto mong vocational, email the school, hands-on sa mo, ganyan. Kasi ganun yung ginawa ko, no, na ako yung nag-construct ng mga email na, hi, this is ganito, I am an offshore student from Philippines, eyeing to enroll in your school, and I wanna know what course can you recommend me, and how much is the initial tuition fee, what are the requirements. So, ang basic requirements, i-prepare mo yung diploma, transcript, medium of instruction, initial tuition fee mo, pero may ibang mga school nagre-require ng
show money. May ibang school, hindi naman required ang show money. Kasi pagdating din ni government ng Australia, nire-require ka nga ng 30,000 Australian dollar, which is almost 2 million na show money. Separate pa yan ha. Show money, initial tuition fee mo, English test mo, visa fee mo kay Australia na non-refundable, medical mo pa, biometric mo pa, mga other expenses pa kung wala ka sa Cebu or sa Manila, kasi ang biometric ay nasa Cebu lang yan or Manila. No, online din yan. So kung hindi ka marunong, naku, ewan ko na lang sa iyo kung anong mangyari sa buhay mo kung sa mga online hindi ka techie. So, sa ganung bagay, dapat alamin mo lahat-lahat. Kasi dito, kahit mag-a-apply ka, wala nang walk-in dito, no? Parang yung mag-ano ka ng resume, ganun. Hindi nag-uso dito. Online na. Pag i-research mo lang ano yung mga biggest companies here, drop the resume, mag-drop ka ng resume mo, gawa ka ng account sa kanila mismo. Kasi ganun yung ginawa ko, kaya ako na-hire dito sa Star Entertainment. Yan o, yung nasa logo na yan. So, yun yung isi-secure nyo guys. Hindi ako nagsusugarcoat. Ayaw kong mag-share ng hindi relevant sa journey ko kasi nga nag-hands-on ako, no? Huwag kayong maniwala agad sa mga agency na papuntahin kayo dito as a tourist visa, tapos pagpunta nyo dito is i-hire kayo ng as a farmer or ganun. Hindi ganun kadali guys. Kung ganun lang kadali, marami na sanang pumunta dito na nag-work agad, kasi walang siraulo na mag-hire sa'yo na magbabayad ng 73,150 ata, basta almost 3 million just to hire you para mabigyan ka ng working rights na sponsor visa. Walang siraulo na magbabayad sa'yo ng ganun na employer, not unless kung highly skilled ka sa construction, butcher, mga ganun na nasa regional area. So kung ako ngayon, ikaw, tatanungin kita, kung ikaw mismo employer ka, maglalabas ka ba ng extra expenses, 3 million, just to hire someone na nasa Pilipinas? Ikaw nga, meron namang andito na hindi na kailangan ng visa. Na-research ko na yan. So kung gusto nyo din na, bakit hindi ka nag-scholar ng papahirapan ko pa yung brain cells ko para kukuha ako ng scholarship? Yung mga scholarship na yan, may mga band din yan, no, na you have to mag-give back ka rin sa sa country mo na for example, nakatapos ka na mag-study. Meron din kasi ako na-meet dito na mga scholar ng bayan sa Pilipinas, sa ibang-ibang lugar. Merong mga attorney, may PNP dyan sa Pilipinas. Meron din sa yung head din ng DOT namin, nag-aral din yun sa dito sa Sydney before. So may mga band kasi yan na after na nag-aral sila dito, may ilang years, at least 3 years, may iba 3 years na mag-serve sa country, may 5 years, may mga ganun. So, tapos, may i-aim ka pa na mga average na mga grade. So, do you think ako papahirapan ko palalo yung brain cells ko pag ganun? So, I can come naman in my own, basta mag-research ka lang guys. Na-research ko na yan. Hindi ko na binalak magkuha ng scholarship or anything ko. Ang ako na lang noon is nag-research ako ng school kung may discount, may mga early bird promo kasi yan silang kung maaga ka nagbayad ng tuition fee mo, mga ganong factor. So, you have to consider talaga. So, good luck sa journey nyo. Kung gusto nyo magpagawa doon sa GTE writer ko, comment nyo lang kasi para makakuha kayo ng voucher, or instead na 2,000, 1,800 na lang kasi yun yung pinakamura na naano ko sa gumawa ng GTE or genuine student na ngayon. Tapos kung ako sa iyo, hands-on ka sa application mo. Make your home tie strong. How to make your home tie strong? Your parents, siblings, anak, wala kang anak, dogs, cat. Make sure na may mga evidences ka every time na you tell something, meron kang evidence. Make sure lang din na evidence as a concrete evidence, because not all evidence are a valid evidence, no? So make sure lang na concrete evidence yung pinapakita mo. Huwag kang magmarites, kagaya ng mga marites yung bunganga. Ako kasi hindi ako agad naniwala, not unless merong evidence
make sure lang din na evidence na concrete evidence, valid evidence, or valid yung pinapakita. Kasi kung dami naman yan ang pinapakita, hindi ka pa rin magpo-prosper, hindi ka pa paniwalaan ni visa officer. So, yun lang guys. Hanggang sa muli. Thank you for watching Chia TV series. Magandang buhay. Bye for now. Mag-work na ko guys. Kaya alas 2 na.